Naalala ko po nung una ako nakapag-abroad, ang trabaho ko po kasi artist ako eh. Artist. So, katulad ni Kuya Alan, nagdo-drawing sa pader na ganyan. So, dumating yung time na nagkaroon po ako ng chance makapag-abroad sa bansang ito. At yung nga po, napunta ako sa Jeddah. Ngayon, ang pinasukan ko po doon ay isang family restaurant. Como pang pamilya, makulay. Marami kaming idinodrawing around, may mga games. Yun po yung inaasahan namin dadatnan namin nung batch namin doon sa aming workplace. Ngayon pa man po, nung pagdating namin, nagulat kami, yung palang lugar, under construction pa. Ngayon po, hindi lahat pinalad na pagdating dito, kahit wala pang trabaho, sumasahod na ng maayos at walang ginagawa. Noong mga time ko po na yun, kinailangan namin maging construction worker muna for 3 months. Hindi po madali para sa isang baguhang pumupunta sa ibang bayan na umaasa kang ganitong trabaho mo, pagdating mo, iba pala yung dadatnan mo. Nag-iiyakan po yung mga kasama ko noon. At malay naman namin sa lasa ng mga pagkain dito. Pati yung gatas na ibinigay sa aeroplano, Saudiya kasi kami, panis! Yung pala, laban pala yun. Malay naman namin. Doon pa lamang sa aeroplano, nagulat na kami. Pambihira naman tong, ano to, panis ba to? Maraming hindi uminom kasi nga namatikman ng asim. Panis na gatas pa yata ito. Ngayon wala kaming kamalay-malay, simula pa lang yung nakalbaryo. At pagdating nga muna namin sa bahay, gabi yun, pinakain naman kami ng kabsa. Malay din namin sa lasa ng mga kanin dito. Parang kung ano yung pinaglalagay sa kanin, hindi rin nakakain yung iba. Kasi nga again, foreign kami. Sa lasa tayong lahat na bagong salta rito. Foreign tayo sa lasa ng mga pagkain. Especially, I know, ngayon kasi special yun kapag nagkabsa ka eh. So special yung binigay sa amin. Kaso nga, hindi naman kami sanay, hindi gamay yung dila namin sa ganun. So meron naman hindi kumain. Nalulung pa lamang, aeroplano, nandun kami sa aming accommodation, na siksikan kaming lahat. Mapalad ang magandang accommodation na nakuha. Kami po, 6 kami sa isang maliit na kwarto. 3 double deck. Hindi naging madali. Nandun pa lang kami sa pansamantalang accommodation namin, pansamantala para kami mga sardinas doon. Ganun ang inumin, ganun ang pagkain. Tapos ganun kasikip. And for the first time, nagkasama-sama kaming iba't ibang klase ng Pilipino. Me, myself, first time ko pong nakatrabaho, ang mga Bicolano, ang mga Kapampangan, lahat ng ibang Pilipino, doon ko lang na-experience makatrabaho here in this country. Ang alam ko lang katrabaho, mga taga Manila, syempre. The rest hindi. So isipin yung pagkakaiba-iba pa namin ng mga salita, pagkakaiba-iba ng mga ugali, mga behavior, mga nakasanayan, isama mo pa yan. Di nagkakalungkutan na. Medyo ano ba ito nangyari? Ano ba ito? Parang, what's this? At dinala kami, isinakay kaming lahat sa isang maliit na van. Siksikan kami doon na para mga preso. Napakainit. At yung pong van na yun, hindi naman siya for passenger, pang cargo. So para kami mga presong nagsiksikan doon, meron nag-iiyakan pa nga yung iba eh. Nalulungkot, hindi makapaniwala. Pagdating pa namin yung mismong lugar, construction site. Yung mga kasama ko na supposedly mga cook, mga waiters, imbis na sandok yung hawak, ibang hawak na siyempre construction. Panlinis, pang mop. Ako rin siyempre kasama nila. Imbis na brush na pang paint, pang painting, pang drawing, brush na pang pintura talaga ang ibinigay sa akin. Imagine that. More than 2 months, less than 3 months. Meron po akong kasama, ilang linggo pa lang, nagdahilan na siya na meron daw siyang sakit, gusto na niyang umuwi. Bali pa nung malaman namin may kaya naman pala sa buhay, gusto lang niyang bumili ng component. Yung mga component po, yung po yung mga sound systems nung araw na nauso, na nandun na lahat. CD player, cassette player, mga mga speakers, component. Yun ang ano niya, pakay niya. Okay, so natuto siya doon. Batang-bata pa po kami lahat noon. Mga sariwa pa kami lahat. Umiiyak, ginawa niya na para siya makauwi. Kung hindi ako nagkakamali, hindi pa natatapos yung construction, umuwi na siya. I think that's after 2 months. Hindi po lahat, sasabihin ko especially sa mga bago, mapalad kayo kung hindi yung katulad ng karanasan namin ang dinatnan nyo dito. Praise God for that. So ano yung nagsilbing silver lining for me? Doon sa kalagayan namin yun. Siyempre yung magandang kinabukasan na may bibigay ko sa aking pamilya. Sa lahat ng nag-a-abroad, hindi po lahat maganda yung agad na dinadatnan. Basta maghintay ka lang. At habang naghihintay po tayo, let's wait with the Lord.
born again na po ako sa Pilipinas, Kristiyano na ako sa Pilipinas, patuloy ako naging Kristiyano kahit nakarating na ako sa bansang ito. Hindi po tumitigil ang pagiging Kristiyano. In a very short time, after few months, ayan na, meron kami nakakilala ng isa sa welder na Filipino pala, Christian pala siya. Sama ko sa akin, meron tayong pupuntahan. At yung nga po yung pinuntahan pala namin gawain. And in a very short span of time, mga after few months, since ang ministry ko po sa Pilipinas ay nasa music ministry, bago ako naging parte ng men's ministry, pagdating ko po sa church, nakahanda ang drum set. Nangangailangan sila ng pangalawang taga-drums. Kaya nagdire-diretso rin kaagad ang aking ministry hanggang sa panahon ito sa inyong harapan. Ganyan kasi talaga ang buhay. Hindi po tayong pumipili niyan. Kung pipili tayo, di ba kadalasan hindi pa ngayon na natutupad, kabaligtaran pa eh. Kadalasan nga expectations natin, yung pang talagang hindi nangyari, something else will happen. At yung smooth sailing na buhay na gusto natin, it seems, hindi nagiging smooth sailing, right? Lagi may bagyo rito, may bagyo roon. Kung paano walang tigil ang bagyo sa Pilipinas, ganun din ang bagyo sa buhay natin. Eh may earthquakes pa, minsan may earthquake pa ang ating mga buhay. That is life. Face it. So yun ang naging silver lining ng aking buhay. Diyos muna, then pamilya. Doon ko naranasan yung, kung wala kang tatay sa abroad, ang Diyos ang tatay mo. Kung wala kang kuya sa abroad, ang Diyos ang kuya mo. Kung wala kang kapatid sa abroad, ang Diyos ang kapatid mo. Jesus Christ, katulad ako ng isang awit, Jesus Christ is all in all. Nasa Biblia rin po yun. Kung ikaw, sabi sa Biblia, I think that's sa Book of Psalms, kung ikaw ay wala ng magulang, walang pamilya, ang Diyos ang magiging magulang mo at magiging pamilya mo. At lumabas po mismo yun sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo. Sino bang aking ina? Sino bang aking mga kapatid? Sino raw? Yung mga taong sumusunod, nakikinig sa Kanya. Like us. Kaya po tayo dito, kapamilya natin ng ating Panginoong Hesukristo. There is that one person, which is the Lord Jesus Christ, na each and every time dumadaan tayo sa mga lugar na ayaw natin puntahan, sa mga daang ayaw natin daanan, and yet we are there, then our Lord Jesus Christ is with us. Our God is with us. Kaya nga po ang pamagat, ayan, naunahan na ako. Ang pamagat po ng mensahe sa araw na ito, maraming salamat sa advance silver lining. So ano po bang ibig sabihin ng silver lining? Meron kasabihan, every cloud has a silver lining. Ano yung silver lining? A silver lining is a metaphor for optimism, which means a negative occurrence may have a positive aspect to it. At hindi lamang yon, a consoling or hopeful prospect. Yan daw po ibig sabihin ng silver lining. Hinahanap natin dapat sa buhay yun. Kung ngayon dumadaan tayo sa anumang klase ng pagsubok sa buhay, mga problema, hanapin mo yung silver lining. Lord, what is the silver lining dito sa kinalalagyan ko ngayong problema? Hindi ko na po kayang isa-isahin anong klaseng problema ang kinakaharap ng tao. I believe kayo mismo ngayon, meron kayong kinakaharap na inyong problema, na nagpapabagsak sa inyong emosyon, nagpapaluoy sa inyong physical na katawan. Ang isip ninyo, hindi nyo na malaman kung anong iisipin, ang gulo-gulo. Well, ask the Lord, Lord, show me what is the silver lining of this occurrence now in my life. Show me, Lord. Kasi it's so easy for us na makita yung madilim na ulap. Hindi natin nakikita na behind that darkened cloud, merong araw dun sa likod. And you will see the proof sa magitan ng silver lining around those clouds. It's so easy for us na makalimot sa Diyos pag may problema tayo. It's so easy for us na makalimutan yung kanyang mga moral attributes. Diba? Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Tsidkenu, Jehovah Shammah. Ay, ba't ka ba... Diba? Halimbawa, Jehovah Jireh, He will provide. Jehovah Shammah, the Lord is always there kasi tayo magpunta. Jehovah Rapha, sa'yo lagi nagpapagaling. Kahit utak kami ang masakit sa atin, utak natin may sakit, kayang pagalingin ng Diyos yan. No? Yun ang ating Panginoon. At madali natin nakakalimutan ang ating Diyos. At yung kaya niyang gawin sa tuwing tayo nasa kasagsagan ng anumang klaseng problema meron tayo ngayon.
Yes, I know it will take time. It will require much time for us na ma-practice at ma-practice na maayos na maramdaman natin yung presence ng ating Lord each and every time. But that day will come and it must come. Kasi paminsan-minsan po yan, o hindi paminsan-minsan kadalasan po yan, na hindi natin nakikita dahil nalalambungan nga ating mga mata ng problema sa ating harapan. Kaya nga po minsan hindi tayo matulog, di ba? Yung bang, ang katawan ng pagod na pagod na sa lahat na nangyayaring ito, paghiga mo pa, hindi ka makatulog kasi active na active pa yung utak natin. Iniisip mo ba rin yung mga nangyayari noon, nangyayari naman ngayon, at paano na yung bukas? Kaya ako nag-abroad, ito kasi yung kinabukasan gusto ko, pero ano nangyayari sa buhay ko ngayon? Tila ba napakasimple ng aking pangarap, pero bakit ang hirap-hirap ng sitwasyon ko ngayon? Na para tuloy, hindi ko pa yata mararating, makukuha yung aking napakasimpleng pangarap. Sa mga nakikita kong may nangyayari sa buhay ko, parang wala rin naman pala talaga. Do not lose hope. Kung meron man something na ang isang Kristiyano, tunay na Kristiyano, hindi nawawalan, yun po yung pag-asa. Habang buhay ang tao, lahatin na natin, believer, unbeliever, according sa Biblia, hanggat merong Diyos, may pag-asa. Hanggat buhay ka pa, meron pa tayong pag-asa. All we have to do is what? To seek for that silver lining. Hanapin ang mukha ng Panginoon and talk to God. Talk to Him through prayer. And let Him talk to you by what? By reading His love letter. And that is the Bible. Everything is in the Scripture. Kung hindi po natin kaya magbasa ng chapter by chapter ng Biblia, at least man lang, marami namang mga verses na mababasa tayo. Basahin naman natin yung mga verses at limi-limiin natin, Lord, help me to understand. Ano po itong copy-paste na verse na ito na nabasa ko? Help me, Lord, to understand it. At yun ang magiging gabay ng bawat isa sa atin. Magbibigay po ako ng ilang example kung sino yung mga Bible characters na dumaan talaga sa matinding mga dagok sa buhay at nagkaroon sila, siyempre, ng mga silver lining sa kanilang mga buhay. Number one, siyempre, ilan lang po ito, si Moses. Kailan nangyari kay Moses? Kasi sa simula pa lamang, maraming silver linings na nangyari sa buhay ng Moses kasi marami rin mga mabibigat na dagok sa kanyang buhay. Baby pa lang siya, matindi na yung dagok na kanyang inabot. Gusto siyang ipapatay ng Pharaoh. According po sa Bible, lahat ng 2 taon pababa na bata, pinatay ng Pharaoh by that time. Kaya ito po si Moses, ano ginawa ng kanyang mga magulang? Sa pamagitan ni Miriam, ang kanyang kapatid, hindi ba itinago siya sa isang basket at siya ay pinaanod sa ilog. And you know what? Yung River Nile, punong-puno po yan ng Nile crocodiles. Maring hindi natin na alam yon. Especially nung araw, kasi ngayon kinakain na yung mga crocodiles eh. Isipin nyo, yung buhaya kinakain na kasi sa kahirapan ng tao. Nung araw po, mapipindog, malalaki ang mga buhaya kasi siya ang number 1 predator. Isipin nyo yung Nile crocodiles, ang lalaki po ng crocodiles doon. Doon pinaanod si Moses. Doon pinaanod sa isang ilog na napakahaba na maraming nakatambay at gutom ng mga crocodiles. Hindi po nakante ng mga crocodiles si Moses. Why? Of course, andun nga yung silver lining sa kanyang buhay. Yung pag-asa ng kanyang nanay, ng kanyang mga kapatid na si Aaron, saka si Miriam, Kuya Aaron, sa yung ate Miriam niya, di ba? Na itong batang ito, kahit gagawin natin ito, even though knowingly or unknowingly, may mga buhayang nandiyan sa tabi-tabi, pinaanod nila. And if you know the story, yung pa mismong kamag-anak ng Pharaoh, ang nakadampot doon sa basket. Ang sabi nga po nila, yun daw ibig sabihin ng Moses, drawn from the river. Kaya tinawag sa Moses. Ang pangalawang dagok, yan pong nakasulat dyan. Noong isang araw, nakapag-commit ng murder si Moses. Pinagtangkaan niyang in his own strength. Ito yung other side of Moses, ito yung human Moses, ito yung physical Moses, na para mailigtas niya yung kanyang kababayan, kasi nalaman na niyang siya'y Hudyo na inaapi ngayon ng Pharaoh, ng family mismong kinalakihan niya. Kasi hindi ba Prince of Egypt na si Moses by that time? Almost second in command na siya ng Pharaoh. Gumana yung human Moses. Yung physical Moses. Yung will ni Moses. Na upang maipagtanggol ng mga taong to, nakapatay siya ngayon. May nakakita ngayon. Nagsumbong. Ito ngayon si Moses. When Pharaoh heard of this, he tried to kill Moses. But Moses fled from Pharaoh
and went to live in Midian, where he sat down by a well. Umupo siya dun sa well, uhaw na siya. And we know, merong naghihintay doon. Diba? Merong pamilyang naroon, merong mga babaeng naroon. Diba? Habang siya nagmumuni-muni, ano ba yung nangyari sa buhay ko na ito? Lord, what happened to me? Ang sarap ng buhay ko sa Egypt. Pero kasi nga, yung old Moses ang gumana. Wala siyang kamalay-malay. After this, Moses, you will be a new Moses. Kung meron kang pusong iligtas ang iyong mga kababayan, after 40 years, ibabalik kita dyan as a very brand new Moses na hindi led ng flesh, but led by the Holy Spirit of God. And we know that story. Ilang beses nagkaroon ng matinding problema sa Moses, laging merong silver lining. At pagtingin niya sa likod ng ulap na yon, makikita niya andun pa ng Panginoon at gagamitin siya. Na meron palang purpose ang lahat ng mga ito. So, iwan muna natin si Moses kasi ibang topic na yan. Baka ibang mensahe na yan. Napakaganda kasi ng pag pinag-usapan uli natin si Moses. I'm telling you, maraming angle pa tayong hindi nakikita. Siyempre, hindi lamang siya. Si Joseph. Ito yung sabi ng kanyang mga kapatid na inggit sa kanya. Especially nang bigyan ni Jacob ng robe with many colors si Joseph, lalo ngayon nagselos ang kanyang mga kapatid. Kasi parang lumalabas kasi si Joseph lang talaga si Benjamin, ang talagang anak ni Moses sa kanyang talagang nasa pusong asawa by that time. Si Benjamin, kaya yun ang hinahanap niya lagi yung bunso si Benjamin kasi iisa nanay nila. Pero to make the story short, lahat ng mga kapatid niya nagmula sa ibang nanay. Hindi ko sinasabing merong slight favoritism kasi by that time si Jacob. Malaking possibility kasi anak niya sa talagang mahal niyang babae si Joseph. Gayun na lamang, binigay niya ng rainbow colored na coat. Walang kinalaman po sa rainbow color ngayon. Ni sinusuot ng mga baluktot ang isip. Noong Old Testament po ang rainbow, senyas ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Ngayon po, yung rainbow na gamit ng LGBT, hindi po yan kaligtasan sa tao. Kapahamakan ng tao. Kung meron daw, sa dulo raw kasi ng rainbow, merong pot of gold. Yung pong rainbow na yan, nadala ng mga LGBT, ng mga woke people na yan, ang dulo po nun hindi pot of gold. Impyerno ang dulo ng rainbow na dala nila. So iba po yung rainbow na dala ng mga ito, ng mga perverts na ito, sa rainbow na pinakita ng Panginoon sa Old Testament. So ni Joseph. Lalong nainggit ngayon kaya mga kapatid. Bali pa si Joseph po kasi binibigyan ng Panginoon ng mga visions. Isa sa mga visions na binigyan ng Panginoon kay Joseph at kanya pinaliwanag sa kanyang mga kapatid na one day lahat kayo luluhod sa aking harapan. Lalong nagalit ngayon. Even si Jacob, ibig mo sabihin, ako at ang nanay mo, kaming lahat mga kapatid mo, luluhod sa'yo. Sino ka ba? Hindi na naintindihan yun. Pero we know what happened. Ang ginawa ngayon sa kaingitan ng mga kapatiran, nasa labas sila ng mga kapatid ni Joseph, itinapon siya sa isang malalim na balon. Sabi nila, come now, nag-uusap-usap silang lahat. Let us kill him and throw him into one of the pits. Maraming mga hukay na malalalim doon, isa doon itinapon nila si Joseph. Ang plano talaga nila, papatayin nila ang sarili ng kapatid. Pero pinigilan sila ni Ruben, wag. Kahit pa paano umira yung pagiging panganay ni Ruben. Di ba? Ganito nang gawin natin. Tama-tama, may mga dumating ng mga traders papuntang Egypt. Alam niyo yung mga nagbebenta ng slaves? Pag nakakita po sila ng someone na halos namamatay na sa desert, kukunin niya ng mga traders na yung mga slave hunters, ibebenta bilang slaves. At yun ang ginawa nila kay Joseph. At nandun pa yung mga kapatid. Ibinenta siya, ibinigay, at dinala nga sa Ehipto. So napaka-dark. Doon pa lamang sa panimulaan ng buhay ni Joseph. It's so dark. Hindi pala panimulaan, kundi yung bandang halos kalahati. Napaka-dark. Sariling kapatid niya, nag-conspire to kill him, to murder him, at ibinenta nga siya sa mga Egyptian. Ang ginawa nila, nilagyan nila ng dugo yung balabal or what, dinala kay Jacob. Sinabi, pasensya na po tayo. Si Joseph po ang inyong paborito, nilapa ng hayop. Grabe yung hagulgol ni Jacob. Kasi I believe nararamdaman ni Jacob na yung promise kasi na kay Joseph And I believe it is a conviction of the Holy Spirit to na tratuhin ng maayos si Joseph because meron akong plano sa kanya.
sa future na hindi mo alam, sa kapamaraan ng hindi mo alam. And one day nga po, di ba, ano yung silver lining doon? Lagi si Joseph nakakita ng silver lining. Pagdating niya sa Egypt, naging message na ito, nakapagtrabaho siya sa isang bahay ng isang mayaman, si Potiphar. Kaso nga, ito na naman ang dark cloud. May silver lining na, lumiliwanag na yung buhay niya kasi may trabaho na siya, nagkakatiwalaan siya. Ginawa siyang in command sa tahanan, sa estate ni Potiphar. Ito na yung magaling na Potiphar's wife. Tinukso siya nung hindi siya kumagat. Ano nangyari? To make the story short, itinapon siya sa Bartolina. Alam niyo ba kung saan itinapon si Joseph? Kasama niya yung mga nakalinya for execution. So, naitapon po si Joseph doon, hindi magaang na parusa yung binigay sa kanya, kundi parusa ng mga tao na papunta ng pugot ulo or execution. Sino mga kasama niyo doon? Yung baker ng Pharaoh at yung kanyang butler. May ginawa itong mga taong to, kaya nandun sila kasi sila ay malapit ng, and we know the story. Again, another glimmer of light, another light from behind the clouds. Hindi ba napansin nga si Joseph ng mga Pharaoh? And after doon, nakita natin, di ba, unti-unti lumiwanag na talaga ang buhay para kay Joseph and so on and so forth. So, si Joseph po, napakatindi rin na nangyari sa kanya. Bad things after bad things after bad things. But you know what, ang kagandahan po, after those bad things, good things will always follow. Kada merong bad things or situations in life, tingnan po ninyo sa scripture, maraming examples diyan. After bad things, good things always follow. Doon tayo tumingin. Yun ang tignan natin, mga kapatid. Hindi lamang yan, ba't puro lalaki ang Kuya Eric? Okay, meron tayong example. Napag-usapan na po natin to yung Canaanite woman. Ito yung, di ba, sinubok ng Panginoon last time, napag-usapan po natin. I'm sorry, sabi ng Panginoon sa babaeng ito, kasi yung anak nga niyang babae, demon possessed. No? Pinapahirapan ng isang demonyo. Inosente yun, kasi sabi po ng mga scholars, yung babaeng yun po, maliit na bata. Hindi pa siya yung tipo na merong sense of accountability. Bata pa yung, nene pa siya, nene. Ibig sabihin, kahit ganun kaliliit, kapag walang proteksyon ni Kristo, kayang galawin ng demonyo. Kaya mahalaga po ang mga bata. Binabasahan niya ng scripture. Dapat makarinig din sila ng word of God. Makarinig sila ng mga praise and worship. Kasi po, yes, maraming salamat, may guardian angel sa mga bata. Kaso po, para yun sa mga diba, especially sa mga anak ng Diyos. Diba, paano silang unbelievers, of course, may special grace ang Panginoon sa mga bata, especially mga inosente. But ang danger naman po katulad nun. Pwedeng guluhin ng evil spirits. So, to make the story short, lumapit sa Panginoon, ang Panginoon talaga napaka-cold, di ba? Ang sabi pa ng mga apostol, Lord, palayasin mo na yan, ang ingay-ingay niyan, nag-iskandalo dito, baka akala na, nire-rape natin yan, or what? At hindi nga pinansin ng Panginoon, sabi ng babae, Lord, have mercy on me. At sabi nga ng Panginoon, ay, pasensya na. Diba? Ako'y narito para lamang sa mga Israelites, sa Israel, sa inyo hindi. At ito nga, diba? Sabi ng Panginoon, hindi dapat ibinibigay yung pagkain ng mga bata sa mga aso. Diba? Sakit pakinggan yun. Parang sinabi ng Panginoon na, aso ka kasi, hindi kayong batang Israel, so pasensya ka na, wala akong pakialam sa iyo. Or what? Ang sakit nun, pero sabi ng babae ito, yes, it is Lord, she said. But even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. At sabi ng Panginoon, megas pistis. Okay, yan yung napag-usapan natin last time. Imagine that. Yung nga lang magkaroon ng buning baliktad yung anak mo, hindi ka na makaugaga Diba? Magkasinat ang bata. Ang magulang ba sarap pa ng tulog? O maybe may iba, ganun siguro. Gagaling din yan. Sarap ng tulog ko dito. Ang bata, pag nakita natin hindi normal, mainit, hindi makakain, diba? Anything na hindi normal sa bata, ang magulang hindi magkanda o gaga para siya asikasuhin. Diba? Kaya itong babaeng to kasi hindi naman basta sakit lang yung meron sa anak niya Demonyo. Hindi na lamang po inelaborate sa Bible ko ano ba yung ginagawa ng demonyo sa bata. Alam naman natin, pag demonyo ang pumasok sa katawan ng isang tao, meron bang mabuting gagawin ng demonyo?
May mga Bible examples tayo. Iba, pag pinasukan ng demonyo sa katawan, nagiging kuba. May impacto sa likod. Nagiging kuba. Yung iba, nag-epilepsy at itinatapon yung sarili saan? Sa apoy. Violente po ang nangyayari sa isang tao kapag inalihan ng demonyo. Walang gagawin yung demonyo kundi sirain yung katawan ng kanyang host. Ipahiya, sirain, magdala ng hirap sa kanya at sa lahat ng sa kanya ay nagmamahal. Yun lang ang gagawin po ng mga demonyo sa buhay ng isang tao. At we can imagine, yun ang nakikita ng nanay sa bata. Lahat ng klaseng ointment, lahat ng super extra virgin oil, pinahid ko na, wala po nangyari, Lord. Ilang herbs and spices na yung kanya, wala rin, Lord. Ano na ginawa namin? Wala po, Panginoon. And I believe in my heart, gumastos po ito. Kasi ibig sa panahon po ng Panginoon, maraming mga fake healers. Hindi talaga sila faith healers. Hindi po lahat na sila nagsasabing, faith healer po ako. Hindi totoong faith yun. Especially, kung hindi nanggagaling si Jesus through the power of the Holy Spirit. They will claim it, galing po ito kay Yahweh, mula sa power ng kanyang Holy Spirit. At under my disposal, sa Archangel Michael, kaya kaya kong palayasin kahit ang mga demonyo. Huwag tayo maniniwala. Hindi po sila faith healers. Fake healers. Kahit nagpapagaling pa yung mga yan, uulitin ko, sinabi sa Biblia, minsan susubukin ka ng Diyos. Alam kasi ng Diyos kung anong faith mo, hindi ko na kailangan testingin ka para malaman ko bilang Diyos kung anong nasa ng faith mo. For you to see yourself. Mamarapatin talaga ng Panginoon according sa Old Testament na mangyari talaga yung miracle ng mga fake healers upang ikaw mismo makikita mo, nga, ba't ako naniwala dun? Oo nga naman. Meron po totoong nangyayari. Minarapat ng Diyos. Pero ang point po doon, maniniwala ka ba o hindi sa Kanya? Ilalagay mo yung pananampalataya mo ba sa taong yan? At hindi sa Diyos? Testing po yun ng Lord. For us, not for Him. So mag-iingat po tayo sa paglapit dyan. At yun nga po, ang sabi ng Panginoon, nakita yung grabing pananampalataya ng babae, no, talagang mega species ka. Iha, mangyari sa iyo ang iyong hinihiling. At antimano nga po, di ba yung bata, nilayasan ng demonyo. Even without the physical presence of the Lord Jesus Christ, kaya niyang magpagaling ng anyone somewhere in this big planet. Kaya po ng Diyos. Kaya nga po pag tayo, di ba, meron tayong kamag-anak na may sakit sa Pilipinas, at nandito ka, huwag ka na maghanap ng proxy. Ikaw pa rin na mag-pray for God's healing, na mapagaling yung mahal sa buhay, na nasa kabilang panig ng mundo. It will work. Basta faith, unquestionable faith sa ating Panginoon. Hindi lamang po siya panghuli, of course yung bleeding woman. Napag-aralan to sa Wuben, matagal na rin natin napag-uusapan. Yung babaeng ginudugo for 12 years. As ang sabi po dyan, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. Kawawa, ano? Di ba maraming taong ganyan? Naibenta na lahat ng kalabaw, hindi pa rin talaga gumaling. Hindi pa na ibang ospital. Mas mahal yun. Kasi mas mahal, mas mahusay yung mga doktor, di ba? At ang technology. Kung magbebenta na naman, yung natitirang mga manok dyan, sige. Pati yung bahay, sige, benta mo na rin. Pati yung insurance, sige, benta mo na rin yan. Di ba ganun ang nangyayari? Marami talagang lumalagapak sa ilalim ng lupa, hindi lang sa basa sa lupa, sa ilalim ng lupa. Because of these things. Hanggang sa masaid na lahat. Hanggang sa wala nang matitira. Napakadilim, napakahirap na nangyari sa babaeng ito. Kasi alam na, of course, may mga doktor, papipirmahin ka, basta pag tinusok ko to sa ito, wala akong sagutin, pagpirmahan mo to. Di ba, ganyan ngayon, especially pag mag-under ko ng operation, di ba, may pipirman ka muna. Na ano man ang mangyari dito after kong biyaking dibdib, wala akong sagot. Ano man mangyari dito after kong turukan sa likod ng something fluid, wala akong sagot doon. Di ba, pinapipirma muna. Isipin niyo yung dilemang kinalalagyan ng mga pasyente, Gumastos ka na ng malaki. Pagdating doon, kapag bibiyakin ka na, pirma muna dito. Na man mangyayari sa'yo, wala akong kasalanan dyan. Kasi pinirmahan mo eh. Imagine yung dilemma.
Nasaid na ang pera. Luoy na ang katawan for 12 years na walang tigil. Yung blood. Hindi ako babae. So I really cannot understand that. Pero isipin ko na lang na yung dugo ko, kunyari meron akong malaking sugat na hindi natutuyo, kaya yung dugo agos ng agos. Ano kalagayan ko kapag ganun? Kahit lalaki pa ako, napakahirap. So napakadilim. Nung nalalambong siya ng madilim na cloud, and yet, nakakita siya ng konting glimmer of hope sa gilid ng cloud na yon. Kasi nabalitaan niya siyempre na yung Jesus, yung Jesus, na miracle healer by that time, ay nandun. So hindi pa pumunta po siya. At ito yung magandang sinabi niya, hindi ko makakalimutan ever since. Mahipo ko lamang ang laylayan ng kanyang balabal. I will be healed. Hindi po yung ginawa sa Biblia para tayo, panay naman ang hipo natin sa balabal ng mga kung sino-sino man dyan. Mahigit po ko lamang itong taong to, gagaling na ako. Pakipahit nga ito sa mukha mo. Tapos magaling na, may power na ngayong panyo. Hindi po yan itinutunan ng Biblia. Yung nangyaring ito, na paghipo sa balabal, this is something unique. Doon lamang sa tagpong yon, doon lamang sa babaeng yon, doon lamang sa ating Panginoon by that time. Restricted po yun sa a very, very specific na gustong mangyari ng Diyos. Hindi po yung itinuro para, ay ganun pala, mahipo ko lamang ang laylayan ng pantulin ni Kuya Lem. Makakapag-drums na ako. Mahipo ko lamang yung mukha ng kapatid na ito. Gagwapo na rin ako or what. Pahipo nga ng kulay mo para mahaba ako sa kaputian mo. Walang itinuturong ganon. Wala. This is something unique. And you know what? Di ba ang Panginoon mahilig talaga siya ng konting, para ma-stir up ng konting mga tao around him? Sino ang humipo sa aking laylayan ng aking damit? Kasi naramdaman ng Panginoon, merong power na lumabas sa Kanya. Pag pinag-aralan po ninyo yan, no? You will see the wonder of the situation. Naramdaman ng Panginoon, imagine that, uy, may power na nawala sa akin. Di ba? Parang baterya lang merong nakikabit ng sandali. Uy, nabawasan ng 0.1% yung energy ng baterya. Yun ngayon yun. Kaya ang Panginoon naghahanap, sino? Sino ang humipo sa laylayan ng aking damit? Ang mga magagaling na apostol, like us, kung magsasagot na naman, pabalang. Ang bira, ang dami-daming tao dito, Panginoon, tinatanong mo kami kung sino humipo sa'yo. Ganun po yung mga apostol. Huwag natin silang pagtakpan. Napakahina pala by that time. Nung hindi pa bumaba ang Holy Spirit, ang kukulit po ng mga yan. Ang dami-daming tao, Panginoon, itatanong mo kami kung sinong humipo sa inyo. Pero hindi ba yung babae mismo ang nagsabi? So yung glimmer of hope, di ba? Yung silver lining na yun, totally nakita ng babae kung sino yung behind that, and that is the Lord Jesus Christ. Kasi hindi ba, gumaling yung babae. To make the story short. Naitanghal ang Panginoon, nakilala yung babae at pinag-uusapan natin siya ngayon bilang isang malaking, matinding katibayan na kaya ng Panginoon magpagaling. Basta't meron tayong total faith sa Kanya. Yung kasi meron ng babae by that time. Of course, alam naman natin, hindi pwedeng hindi alam ng Panginoon yun, di ba? He knows. Gusto lang niyang ikaw mismo na nakaranas ng pabor mula sa akin, tumayo ka, ihayag mo sa marami what you experience from me. Yun po yung ginagawa natin kung bakit merong testimony portion. Ang dami pong ginagawa ng Diyos sa atin every day, every hour of the day. Pero kailan tayo huling nag-witness? Tumayo para magpatotoo? 5 years ago? Tumigil ba yung pagpapala ng Panginoon sa atin? Ever? Never. Every day, pinagpapala tayo ng Diyos. Kasi nga, di ba nakapokus tayo lagi sa madilim na cloud? Ang dami-dami na niyang ginagawa sa atin sa buong maghapon, pero wala kang maisip na patotoo, right? Ikaw mismo, kayo sagutin sa sarili niyo, kailan kayo huling nagpatotoo sa magandang ginawa ng Diyos sa inyo? Kailan yun? Kasi kung hindi mo pa na-experience yan, bakit wala bang ginawang mabuti ang Diyos sa'yo at wala kang maalala? Hindi kuya, kasi hindi naman ako nagkaroon ng salary increase eh. Kaya hindi ako magpapatotoo. Pastor, hindi muna magpapatotoo kasi hindi ko pa nabibili yung gusto kong biling cellphone na bago. Saka lang siguro, Eric, ang magpapatotoo kapag nakagraduate na yung anak ko after 20 years. Yun ba yung hinihintay natin para tayo magpatotoo? Ipatotoo natin ang kabutihan ng Diyos.
Yun po ba yun? Kapag sinagot ka na ng nililigawan mo, yun ba yung hinihintay natin, mga kapatid? We are wrong. That is unacceptable behavior in the sight of God na everyday nagpapala sa atin. Ngayon, hindi naman sinasabi na mamaya magsiksikan kayo dito. I'm not saying that. Be truthful to yourselves. Nakuha niyo yung point ko, mga kapatid. Did you get that point? Challenge ko sa inyong lahat, sa ating lahat, kailan ako huling nagpatotoo? O baka naman ni first time wala. Okay? That will be a challenge. Yun kasi ang gusto ng Panginoon. Kapag ikaw nasa kalagitnaan ng pagkabagsak sa iyong buhay, pag ipinangon kita, anak, ibalik mo naman sa akin ng papuri at ipatotoo mo sa lahat ang ginawa kong pagtulong sa iyo. Wag lang cellphone, wag lang salary increment, wag lang yung gumaling ka sa cancer, kasi ang dami kong ginagawa so each and every day. Tapos dun ka lang nakatutok sa bagay na yun. Bagong trabaho lang ba? Magpapatotoo kasi may bago kang trabaho? Iyon lang ba talagang tinitignan mo? Anak, paano yung everyday things na ginawa ko for you? Where's that? Nasaan ang pasasalamat doon? Nasaan? So maaari po, hindi niyo pinapatotoo dito sa pulpit, but wag nating kalilimutan in everyday sa ating personal prayer, thank God. Hindi ko pa sinasabi na mula ngayon, dapat lagi namin tumatayo every Friday. Baka naman, Kuya Rick talaga, pati naman ipipilit niya, no? Kung kayo everyday nagpe-pray, kung isama niyo yung pasasalamat na pinag-uusapan natin ngayon. Okay? So I hope and pray everyday po nagpe-pray din tayo. Kasi dyan yung masasabi yan through prayer, pakikipag-usap sa ating Diyos. So these 4 people, ilan lamang yan at marami pa pong kaso na ganyan. Nakasadsad sa lupa, nakita yung glimmer of hope from our Lord at nakita niya ang Diyos pala ang behind of all its things at naging maayos na ang lahat. Ngayon, maiksi lamang, balikan natin yung binasa kanina. Si Pablo at si Silas ay, ano naman nangyari sa dalawang ito yung binasa natin? Isa-isa. Ano naranasan itong dalawang to? Sinaktan ng maraming tao, hinubaran ng kanilang baro, hinagupit ng paulit-ulit, ikinulong sa kaloob-looban ng bilangguan. Hindi lamang yun, nilagyan ng stocks ang kanilang mga paa. Iniligay sa mabigat na kahoy ang kanilang mga paa. Dito muna tayo. And because what? Ano nangyari? Ba't nagkaganto sa kanila ito? Kasi meron silang sinaway na evil spirit. Naalala niyo yung makulit na evil spirit na nasa isang bata na naman? Yung isang babae na, merong spirit of nakikita daw yung future or whatsoever, na pinagkakakitaan pala, meron pala siyang handler. Yung babaeng susunod-sunod kay Pablo, kay Silas, sabing ito yung mga anak ng Diyos, napakababait nila, and so on and so forth. Everyday nandun sila, so ano yung dalawa? Supposedly, hindi naman maano itong dalawang ito. Kasi you know what? Ito yung kagandahan ng merong talino na nagmumula sa Diyos. Nung merong conviction na nagmumula sa Diyos, they were convicted. Ang ganda man ang sinasabi ng batang babae niyan sa inyo, it is not from above. Yun ang kagandahan na merong talinong nanggagaling sa Diyos. Huwag tayong tanggap ng papuri. Susuriin natin, sino yung pumupuri sa atin? O sige pa, bulahin mo pa ako. O sige, bulahin mo pa ako. Kahit yung taong bumobola, nagsasabi sa inyo something na maganda sa iyong pandinig, suriin mo rin. Kasi may ibang pakay yan. Akala ngayon ng evil spirit na sa loob ng bata, akala ng mga handlers, mas lalo tayong kikita dito kapag mismong si Silas, si Pablo, ang nagbigay sa kanyang approval. Na okay lang kay Pablo. Uy, okay lang kay Silas. Na itong batang ginagamit natin para kumita, na inaalihan ng demonyo, ay, aprobado nila, mas malaking kita po yun. We must see these things. Kailangan mag-transcend yung ating mga spiritual ng mga mata sa physical na nakikita natin. Kasi plano rin ng mga handler ng babae at ng demonyo mismo na maituloy yung kanilang mga ginagawang scam kasi wala namang naging aksyong pangit yung dalawa. Ano ba yung kasabihan, mga kapatid? For evil to flourish, all we have to do is what? For good people not to do anything. Kapag ang mga taong makadiyos,
hindi nagsalita, hindi kumilos against sa kasamaan, doon sila nagpo-flourish. At hindi yun hiniyaan ni Pablo na ang ganda ganun din sasabi, ang parang sarap sa tingin ng mga sinasabi ng batang ito or what. Hindi, alam nila, maaaring maganda yung naririnig natin pero baluktot ang kadahilanan kung bakit na tayo pagkasabihan ng ganyan. Di ba yun nga po yun? Pinalayas na yung demonyo mula doon sa bata. Ano sinabi sa Bible? At nagalit yung mga handlers niya kasi wala na silang pagkakakitaan. Yun po yung dahilan kung bakit na sinaway. Even though ang ganda ng sinasabi. Yung kagandahang sinasabi nila sa pambibig lang naman, ang makikinabang doon, kadiliman kasi. At yun nga po, ayan na, nag-steer up na naman yung mga taong ito, enter na naman yung mga taong ayaw sa mga Kristiyano by that time, ginulpi sila, ito yung nangyari, at sila ikinulong. Mga kapatid, we must see these things. Hindi mo kung magandang sinasabi sa'yo, totoo yun. Hindi ko mo magandang ipinapakita sa'yo, totoo yun. We must have the wisdom from above. Katulad po sa example natin dito. Pero ano nangyari sa dalawa nung sila'y nakaranas na ng ganyang klase ng pang-api? Sa kabila ng kabutihang ginawa nila sa ngalan ng ating Panginoon, di ba? Ngunit nang maghahating gabi na, sila Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno. Sa lahat ng darkness na nangyari sa kanila, because of the goodness na kanilang ginawa, goodness pa rin ang naging resulta ng darkness na kanilang kinalalagyan. Kasi, kanino sila nananalangin? They know who is behind to all of these occurrences. Negative man ito or positive, they know sino nasa likod. Sinong nasa likod? Yung kinakausap nila in prayer. And that's God, our Lord. Yung maawit sila mga himno. Yung pong mga himno, mga kapatid, walang ibang topic dyan kundi Diyos. Wala bang himno ang topic sa Jose Rizal? Hindi po himno tawag doon. Ginagamit lamang yung psalms and hymns kapag pinagtutungkulan Diyos. So para din sa Diyos yung kanilang inaawit. Because these guys, they knew who is behind this dark cloud. Dahil nakita namin ang liwanag sa gilid ng ulap na ito. They're so happy habang sila'y pinarurusahan ng mga tao. Yan po dapat mangyari sa atin. Yun po ang hirap kapag tayong naturing ang mga Kristiyano, lagi lang tayong nakatago sa ating mga lungga. We will never experience things such as this. Kung tayong tipong Kristiyano, hindi ka man lang nagsishare ng gospel, diba? You will never experience yung merong magiging against sa'yo. And because of that, lalo mong makikita ngayon kung paano ang Diyos naman is with you. Lumabas tayo sa lungga natin. Ang sabi ng Panginoon, we are like a city on a hill na hindi mo mamimiss, makikita mo talaga. Sinabi ng Panginoon yun. We are the light. Hindi ka pwedeng, naging ilaw ka nga, tapos tatakpan ka lang lalagay sa lamesa, tapos tatakpan din naman ng pantakip. Naging ilaw ka pa. Saka nakakita ng ilaw na itinatago. Uy, ang dilim naman dito, buksan mo yung ilaw. Tapos yung ilaw nakatago. Paano liliwanag? Yung city on the hill na yon, kita talaga yun sa Israel. Meron dong city na sa ibabaw ng hill. Pag maliwanag yung kitang-kita. Ganun daw kasi dapat ang Kristiyano. Kitang-kita, dinig na dinig. And let the works of darkness be against us. Kapag yung works of darkness kumilos against us, then God is there to act. At makikita natin kung paano ngayon ang magagawin ng Diyos upang labanan yung mga kumakalaban sa atin. How will you experience that? Kung ikaw bilang Kristiyano, you're a closet Christian. Lagi kang nakatago sa loob ng cabinet. Hindi ka man lang nagsasalita about God. Hindi ka namumungay about God. Yung kilos ng katawan mo, hindi about God. How can you experience yung pagkilos ngayon ng Diyos sa buhay natin? Is that clear? O kailangan ko pang magpaliwanag na mas mababa pa bukod doon? So, maganda yung tahimik.
Pero kung tahimik tayo pagdating sa Diyos, hindi maganda yun. Hindi po maganda yun. Ang mga apostol po never naging tahimik. Si Jesus Christ never naging tahimik. Because they must declare the truth. Dahil behind that truth is salvation. And behind that salvation is what? We will be going to heaven. That's why. So ulitin ko po, wala akong problema kung tahimik ka. Huwag ka lang magiging tahimik pagdating sa pananampalataya mo. Kasi doon tayo magkakaroon ng problema. And sa'yo rin naman yun. Kung gusto mo talagang maranasan yung mga miracles ng Diyos sa buhay mo, stand up, using your faith, ibahagi mo ang salita ng Diyos, kung ano man ang magiging resulta nun, face it. Just always remember, ano man ang gagawin sa'yo, katulad kay Pablo, kay Silas, nandun ang Diyos, upang ipakita na naman ang kanyang might, ang kanyang power, sa napakasimple lang naman ng mga bagay na ito. Ang sabi sa Biblia, wala pa sa atin ditong, meron na ba ditong tumulo ng dugo, yung pawis naging dugo, sa pag-share salita ng Panginoon? Meron po ba? Meron po ba sa pagbabasa ng Biblia, nagdugo na yung mata? Nagdugo sa pagbabasa ng Scripture? Meron po ba? Meron po sa atin sa kapapray, nagdikit niya yung kamay niya, hindi na matanggal, tumigas na yung buto? Meron po bang ganun? So, ano ngayon ang problema? Bakit hindi natin magawa yung dapat natin gawin sa Panginoon? Meron na ba sa atin dito yung i-share mo yung word of God, binato ka ng kamatis? Meron na ba? Wala pala eh. So, what's wrong? What's wrong with that? Share the gospel, face all consequences, and see God how He will mightily work in our lives. And lastly po, tandaan ng pagbulayan, the righteous person may have many troubles. Yes, sabi sa Biblia, yes, we will have many troubles. But the Lord delivers him from them all. Alam niyo, ang Panginoon, pag binasa po natin sa Biblia, how He delivers His people, is always mighty. It's always captivating. Yun ang gusto natin maranasan. Kaya yung mga troubles, nababasa na natin yan, yung po upang yung ating pananampalataya parang ginto, maidan sa apoy para magningning lagi. Yun po yung mga troubles na binabanggit dyan. At sa dulo po ng mga troubles na yan, after kumilos ng Panginoon, we will see lalong tataas sa ating pananampalataya because makikita nga natin how mighty our God is. And lastly po, weeping may endure for a night, yes, but joy comes in the morning. Kapag natulog ka, let God work in your heart. Let God work in your mind. Hindi sinasabi ditong, weeping may endure because of problems. Pagkagising ko, wala nang problema, wala nang weeping, joy na. Maaaring nandun pa rin yung problems paggising natin. At kadalasan naman, laging ganun, di ba? Pag may problema tayo, nakukuha lang ba sa tulog? Paggising mo, wala na yung problema. Hindi, di ba? Hindi. But ano ang sinasabi dito? Rejoicing will come in the morning because you know that you will see again how God will work sa buhay natin. Panghuli po, talagang panghuli na ito, naalala ko po yung life testimony ni Ryan Fuentes. Hindi ko po na makakalimutan kasi napakasimple, napakaganda. Sikat na awit na singer yun dati, di ba? Bago si Gary B, Ryan Fuentes muna. Okay, tingnan niyo lang sa YouTube. Kasi napanood ko rin na sa YouTube to eh. No? Yung patotoo ni Ryan Fuentes ganito. Sa tuwing siya raw po, tumitingin sa kanyang ref, sa kanyang cabinet, at wala ng laman, sabi niya na siya po'y excited. Because makikita niya muli kung paano lalagyan ng Panginoon ng laman ang kanyang cabinet, ang kanyang ref. Now that is faith. That is faith. Nagkasakit ka, mararanasan mo muli ang pagpapagaling ng Panginoon. Dumating na ba tayo sa gandang pagkakataon? Lord, may trangkaso na naman ako. But hallelujah! Muli mararanasan ko ang inyong pagpapagaling sa aking katawan. We must be at the front of the problem, not at the back. So wag po natin kalilimutan to. It will help us. It will help us na yung mga mukha natin na even though may edad ka na, hindi pa rin halata. Hindi lamang yun ang mga kaluluwa. Diba? Lalong magniningning ating mga kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Amen.
Tayong lahat ay yumuko, tayo manalangin. Lord, thank you very much. Lord, thank you very much sa lahat ng circumstances in our lives. Dahil after all of these circumstances na sadyang kaibigat, we will see your works. Lord, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Dagdagan mo ang aming pagtitiwala sa inyo, O Diyos. Na sa ganon, hindi kami naluluoy, hindi kami nag-give up, hindi kami nagkukwit sa aming buhay bilang mga Kristiyano. Kaya amang makapangyarihan muli, sa iyo lamang ang kadakilaan ng pagsamba. Ito pong aming samod dalangin in Jesus' name. Amen. Amen.